Una sa ating listahan mga kaibigan ay ang kerubin. Madalas silang ilarawan bilang isang cute na sanggol na may pakpak, pero kung babasahin natin ang libro ni Ezekiel ay ating malalaman na ang tunay pala nilang itsura ay ganito. Kung makikita nyo ay meron itong 4 na pakpak at 4 na muka. Sa harap ay mukha ng tao, sa kanan ay mukha ng leon, sa kaliwa ay mukha ng baka at sa likod naman ay mukha ng agila. Sinasabi na yung mukha ng tao ang siyang kumakatawan sa sangkatauhan, yung leon naman ay kumakatawan sa mga mababangis na hayop, yung baka naman ang sumisimbolo sa mga alagang hayop, at panghuli ay yung agila na siyang nagre-representa sa mga ibon. Yung 4 naman nilang pakpak, 2 doon ay ginagamit nila upang takpan ang kanilang katawan at yung 2 namang natira ang ginagamit nila upang makalipad. Kung titignan ay nakakatakot nga naman talaga ang pagkalarawan ni Ezekiel sa mga kerubin na kung wala kang alam tungkol sa kanila at nakita mo sila sa tunay na buhay ay aakalain mong isa silang demonyo. Pangalawa mga kaibigan ay si Lucifer. Kilala naman siguro siya ng halos lahat sa atin at alam nating isa siyang fallen angel, at para sa mga hindi nakakaalam, ang fallen angel ay yung mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos na di kalaunan ay sumunod kay Lucifer dahil ayon sa kwento sa Biblia ay nilinlang ni Lucifer ang mga anghel na ito at sinabing mas malakas at makapangyarihan siya kesa sa Diyos, kaya naman sila ay napasunod nito na pinaniniwalaang sama-sama silang naghahasik ng lagim sa ating mundo at bumubulong sa ating mga tenga na gumawa ng hindi maganda. Pangatlo mga kaibigan ay Kusyel. Sa Judeo-Christian folklore ay binansagan siya bilang the angel of punishment kung saan siya ang responsable sa pagbibigay ng parusa sa mga bansang nagdidigmaan. Ayon sa kwento, ay pinaparusahan niya ang mga to gamit ang kanyang latigong umaapoy at nagbibigay ng matinding konsensya sa kanilang mga kaluluwa. Pang-apat mga kaibigan ay ang mga anghel na may trompeta. Ayon sa kwento, ay mayroong 7 trumpeting angels kung saan kapag pinatunog na nila ang kanilang trompeta, ang ibig sabihin ay isa itong senyales na may paparating na delubyo. Para sa akin, ang pinaka nakakakilabot ay ang huli at pang-7 trompeta na ang ibig sabihin ay ang pagbaba ng Diyos kasama ng kanyang mga anghel dito sa lupa. Pang-5 mga kaibigan ay ang mga Ophanim. Base sa kasulatan sa iba't ibang teksto, ay sila raw ang pinakamatalinong anghel kung saan binansagan pa nga sila bilang the angel of knowledge. Ang nakakakilabot tungkol dito ay yung napakarami nilang mata at hindi sila natutulog dahil sila ang nagbabantay sa trono ng Diyos. Pang-6 mga kaibigan ay ang Seraphim. Sa Christian Angelology, ang mga Seraphim ay ang may pinakamataas na ranggo sa lahat ng mga anghel. Base rin sa Christian, Islamic at Jewish writings ay meron silang 6 na pakpak kung saan ginagamit nila ang mga ito upang takpan ang kanilang muka, paa at para makalipad. Pinaniniwalaan na kaya raw nila tinatakpan ang kanilang muka ay dahil ayaw nilang tumingin sa muka ng Panginoon sapagkat hindi raw sila karapat-dapat. Pang-7 mga kaibigan ay si Abaddon. Sa Book of Revelation ay inilarawan si Abaddon bilang the destroyer at angel of the abyss. Sa Hebrew Bible, sinasabing kadalasang lumilitaw si Abaddon sa lugar kung saan namamahinga ang mga yumao na at ang lugar na ito ay tinatawag nilang Sheol. Pang-8 mga kaibigan ay si Samael. Siya ay isang napakamakapangyarihang arkanghel at sa Hebrew lore ay tinuturing
bilang prinsipe ng mga demonyo. Kilala rin siya sa tawag na The Venom of God na nagpapatupad ng mga hatol ng kamatayan na itinakda ng Panginoon. Siya ay isang fallen angel pero hindi katulad ni Lucifer dahil nasa ilalim pa rin siya ng utos ng Diyos. Pangsyam mga kaibigan ay ang The Watchers. Sila ang mga anghel na ipinadala dito sa lupa upang bantayan tayong mga tao at ayon sa mga sinaunang kwento, pinaniniwalaan na sila ang nagbigay sa atin ng kaalaman patungkol sa mga armas, salamin at kulam. At habang binabahagi nila sa atin ang mga bagay na to, ang ilan sa kanila ay nagsimulang umibig sa mga tao at sinasabing ang resulta ng nagbungang pagmamahalan nila ay ang mga Nephilim o mga higante. Pangsampu at panghuli sa ating listahan mga kaibigan na mga anghel na mas nakakatakot kaysa sa mga demonyo ay si Azrael. Siya ay binansagang the Archangel of Death at ayon sa mga kwento ay hindi raw nito pinapakita ang tunay niyang anyo dahil ang kanyang itsura ay maaaring magdulot ng pagkabaliw sa mga anghel na may mababang ranggo at pati na rin sa mga demonyo. Pinapalibutan daw kasi ang katawan niya ng mga mata at dila na kasing dami ng bilang ng mga buhay na tao dito sa lupa. Mga kaibigan, ang mga deskripsyon ng mga anghel na ito ay hindi galing sa akin, bagkus ay galing sa iba't ibang teksto na akin lang pinagsama-sama. Mahirap paniwalaan ang mga kwentong ito lalo pat tunog imposible, pero gaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, ay napakatanda na ng ating mundo kaya hindi natin pwedeng isara ang ating isip sa mga bagay na mahiwaga.